Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Glory to God. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Talagang na-stimulate ako sa mga awitin. I feel the pull. Amen. Praise God. Pag kinakanta pala natin yung mga ganong bagay, no, na mararamdaman mo na bakit, ano kaya yung humahatak sa loob? Kasi kung walang malalim dun sa loob, walang malalim na hahatak, no? Kaya lang merong humahatak, no? Mararamdaman mo sa puso mo, sa sarili mo na na meron talaga na can't you see the end is here? Nations are breaking, no? Kahit saan mapanganib. Itong huling araw lang pinagsisharingan ng mga kagabi. You see Syria. Anong gusto nila? Agawan sila sa power, no? Gas poison, no? Pero mo, yung gas hindi nakikita, lumilipad sa hangin. Nalalanghap lang ng hininga. Ang akala nila tulog yung mga tao, mga bata, babae, matanda. Walang pinipili. Pag na-inhale yun, mamamatay ang tao. Poison gas yun eh. No, parang yung Holocaust noon nung nangyari sa Israel. Ipapasok sila sa gas chamber, no, sa gas chamber pagkatapos i-spray yung gas. Yung fumes ng gas na yun, mai-inhale nila, mamamatay na sila. Magbabagsakan na lang sila. So sa dami nun, 6 million, no? Hindi kayang patayin lang sa gas chamber yan. So yung iba, kung napanood ninyo yung Schindler's List, ililinya sila, paghuhubarin silang lahat. Meron ng binuldoser na malalim na parang kanal. Mamashing ganin sila, papatayin gusto kasi ma-annihilate yung Hudyo eh, no? Pero sabi na ang Biblia, dahil kay Abraham, hindi mako-consume ang mga Hudyo, hindi sila maubos. So patuloy silang darami ng darami. Kaya pati yung panganganak ng mga kababaihang Hebrea, mabilis, no? Mabilis silang dumami. So ganun ka horrible ang panahon na kinalalagyan natin. Anytime, maaaring. Tingnan ninyo, sa isang lugar pa lang yun, mga kapatid. Maliit na volume lang ang poison gas na yun na ginamit sa Syria. And 1,300 ang mga patay. No? Paano kung tuni-tunilada ang gagamitin? Alam nyo kung saan papunta yung hangin? At kung gagamit sila ng poison gas sa ibang lugar at ang hangin ay papunta dito sa atin, apektado ang Qatar. Bakit? The end is here. The end is very near. Saan tayo pupunta? Kailangan maramdaman natin yung hatak ng Diyos sa atin. Ang hatak ng Diyos sa atin, no? Nakalagay sa puso natin. Hindi horizontal ang hatak, pataas. No? Dadalhin tayo. He promised us a coat up. A coat away, hindi coat away, coat up. No? So kapag sabi niya, hindi mo nakita yung spirit ng nagtuturo. No? Kasi sa panahon na ito, natutupad yung sinabi ni Jesus Christ na maraming magsisiparito sa aking pangalan. Magtuturo sila na it looks like very, very right. 99.9% look like correct. But it is still wrong. Sabi niya. Kaya He requires us a perfection, holiness sa church. So, ganun mga kapatid ang Diyos natin sinasamba.
mataas ang standard. No, hindi tayo pwedeng manatili sa isang lugar lamang na kung saan tayo ipinanganak, kung ipinanganak tayo sa isang kalagayan na hindi naman natin pinili. Ang mga ninuno natin, ang mga namili, no? At pansinin natin ang kalagayan ng mga iglesia, hindi na nanatili doon sa protestante lang sila. Hindi na natili doon sa justified lang sila. Kailangan nilang tumaas na masanctify sila. At tumaas pa na mabaptize sila ng Holy Ghost. Baptize na nga ng Holy Ghost, kailangan pa nilang tumaas. Maunawaan. Maunawaan ang mga salita ng Diyos, ang mga plano ng Diyos. Kasi ipinaalam ng Diyos yung plano niya kasi kabahagi tayo ng Diyos. So hindi ipaalam ng Diyos yung plano niya sa hindi niya kabahagi. Kaya si Satan, nagtatakas siya kahit na kaharap na si Jesus Christ. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi niya, gusto pang hadlangan. No? So tingnan ninyo, ang mga turo mukhang, it is written, that Jesus Christ it was written that He is a man. But it will not stop there. Yung tao, kaya niyang puksain ng demonyo. He's not just an ordinary man. Kaya niyang puksain yung demonyo. Kaya niyang palayasin yung legion. 2,000 demons yan eh. Yung 1 legion is 2,000 demons. Kaya niyang palayasin. At kilala siya kung sino siya. Siya yung anak ng Diyos. So praise God. Kung itong mga ito ang nasa sa atin, no, mga kapatid, sinong mananalo sa atin? So praise God. Bago tayo magpatuloy, magsitayo muna tayo. If He abides in you, He abides, sabi niya. If you abide in me and my words abides in you, ask what you will and it shall be done unto you. So mag-pray muna tayo. Praise God, hallelujah, Lord God, hallelujah. O dakilang Ama na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan na mahirap matunghayan o masilayan ng aming mga mata na karnal o Panginoong Diyos. Subalit, yung hatak na sinabi mo, nararamdaman namin, o Ama, na kami hinahatak mong lalo papalapit sa iyong presensya, papalapit sa iyong mga banal na salita, upang sino man, o Ama, ay hindi makapandaya sa amin. Sa araw pong ito araw ng Biyernes, marami po ang nagkiklaim na born again, o Ama. Marami ang nagsisipagsimba ng mga naniniwala sa Panginoong Hesus na ang kanilang layunin ay makapagturo, ang kanilang layunin ay makapagsimba, ang kanilang layunin ay mapaglingkuran ka. Subalit, Ama, ang sabi mo, hindi ang bawat tumatawag ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. O Ama, yun po ang ituro mo sa amin na malaman namin, maunawaan namin ang iyong dakilang kalooban upang yun ang aming masunod, o Ama. At sa paglapit namin sa iyo, o Ama, napakarami naming mga karumihan. Karumihan sa isip, karumihan sa pananalita, karumihan sa aming mga puso. Ang lahat ng ito ay sagabal sa aming paglapit sa iyo. Subalit kung lilinisin mo ang lahat ng ito, o Ama, kami po ay nagsasubmit upang malinisan mo, o Panginoong Diyos, upang sa paglapit namin sa oras na ito ay kalugod-lugod kaming matunghayan mo at karapat-dapat kaming maging sisidlan ng iyong mga banal na salita. Salamat sa pagtitiwala mo sa amin, o Ama, na magamit mo sa gawain mo, o Panginoong Diyos. Ang lahat ng ito ay ikaw lamang ang dapat mapapurihan, ikaw lamang ang dapat makita, ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang dapat tumanggap ng lahat ng kadakilaan at karangalan na ito, o Ama. Gamitin mo po ang iyong maliit na lingkod, o Panginoong Diyos. Patuloy mong bigyan ng mapagpakumbabang puso, o Ama, maging malinis upang makapangusap ng may katapangan at may makapangusap ng tama sa mga kapatid ko po. Ipinipresent ko po silang lahat sa iyo, o Ama. Ang mga kapatid kong ito, ang mga kaluluwa nila, ang mga espiritu nila, maging ang mga nagsisipakinig sa internet, ang mga kapatid naming nasa malalayong lugar, saan man sila naroroon, Ama, ay abutin mo ng iyong mga banal na salita. I-equip mo sila, ihanda mo kaming lahat sa pag-agaw, o Ama, sapagkat nakikita namin sa buong mundo, ang lahat ng kalamidad, o Ama, ay laganap sa buong mundo. Ang lahat ng kriminalidad ay laganap. Ang lahat ng labanan, ang pag-aaway ng mga bansa ay
patuloy na nangyayari, O Ama, namamalas namin na nations are breaking, Israel is awakening, as the prophet foretold, O Lord God. Tulungan mo kaming maunawaan namin ang lahat ng ito, O Ama, at maramdaman namin sa sarili namin ang iyong presensya, O Panginoong Diyos. Maganap sa amin ang mga pangako mo, magmanifest ang lahat ng ito, O Panginoong Diyos. Sa lahat ng ito, O Ama, ay pinasasalamat namin sa iyo. Lahat ng papurit karangalan ay sa iyo lamang namin ibinabalik. O Ama, samahan mo kami, Panginoong Diyos, sa pagbabasa, sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita, na ikaw lagi ang manguna sa amin, O Ama. Thank you, Lord God. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Buksan muna natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa Exodus. Exodus chapter 3, verse 9 to 12. And then Joshua 1 to 7. Chapter 1, 1 to 7. Tatlong libro muna ang babasahin natin. And then Matthew 28:20. Tatlong napaka gagandang mga Exodus chapter 3. Exodus chapter 3 verse 9 hanggang 12, and then Joshua chapter 1 verse 1 to 7 or 1 to 8, no? And then Matthew 28:20. Pansinin ninyo, mga kapatid, kung ano yung mga pangako ng Diyos na ito sa kanyang sa mga naglingkod sa kanya. Ang sabi sa Tagalog, at ngayon, narito ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin. So, pumailan lang ang daing nila sa pandinig ng Diyos. Saka aking nakita ang kapighatian na ipinipighati sa kanila ng mga Ehipsyo. Halika nga ngayon, at ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. At sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? At kanyang sinabi, tunay na ako'y sa iyo, at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong inailabas na sa Ehipto, ang bayan ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. Tunay na ako ay sa iyo. And he said, certainly, I will be with thee. Yun ang masarap doon. Yung I will be with thee. So, ang Diyos ang nagsalita kay Moises at kay Joshua, nung wala na si Moises, hindi pinabayaan ng Diyos na wala na siyang lingkod. Hindi nagpapabaya ang Diyos na hindi siya magtatayo ng lingkod niya hanggang sa panahon na ito. No? So, praise God. Sabi naman sa Joshua, chapter 1, verse 1 to 8, or 1 to 7, 1 to 8. Nangyari nga, pagkamatay ni Moises, so namatay na si Moises, yung unang sinabihan ng Diyos na I will be with thee, yung maglalabas sa Ehipto. So nailabas sa Ehipto, ang sabi ngayon ng Diyos, nangyari nga, pagkamatay ni Moises, na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Joshua, na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moses, na sinasabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. So Moses is dead. Ngayon ay tumindig ka, sabi niya kay Joshua, tumawid ka sa Jordan ito. Ikaw at ang buong bayang ito, sabi niya, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatwid bagay sa mga anak ni Israel. So verse 3, bawat dakong tutuntungan
ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo. Praise God. Yung mga pangako ng Diyos. Naibigay na sa inyo, gaya ng sinalita ko kay Moises. Sa verse 4, mula sa ilang at sa Lebanon ito, Lebanon, no? Hanggang sa malaking ilog, na ilog Euphrates, no? Buong lupain ng mga Heteo at hanggang sa malaking dagat na dakong nilulubugan ng araw ay magiging inyong hangganan. Malaki, no? Praise God. Verse 5, walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Walang ito yung pangako ng Diyos, ano? Kung paanong ako'y sumakay Moises, gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan, ni pababayaan. So I will be, sabi niya, I will be with thee, I will not fail thee, nor forsake thee. Kung paano siyang sumakay Moises. Yan ang pangako ng Diyos na nagsasalitang ito kay Joshua. Sabi niya, no? Magpakalakas ka, sabi niya. So, ibig sabihin, may kahinaan si Joshua, magpakalakas ka, sabi niya. At magpakatapang na mabuti, sabi niya, sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. So, anong sabi magpakatapang, no? Ibig sabihin, manindigan ka, magpakatapang ka, no? Huwag kang maging duwag. Manindigan ka pagdating sa katotohanan, pagdating sa utos ng Diyos. Magpakalakas ka lamang, sabi niya, at magpakatapang na mabuti. Na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Hindi ka pwedeng kumanan, hindi ka pwedeng kumaliwa. Kung anong sinabi ng Diyos, yun ang susundin mo. No? Huwag kang makikipag-compromise kung kanino. Hindi yung nabigyan ka lang ng konti dun sa kabila, okay na. Nabigyan ka lang ng kabila, okay na. Hindi. No compromising. Kung anong sinabi ng Diyos, yan ang sasabihin natin. No? Kung anong, kahit na 400 propeta ni Ahab, nag-iisa lang si Micah, ang sabi ni Micah, kung anong sinabi ng Diyos, yun lang ang sasabihin ko. So, ganun katapat, ganun binibless ng Diyos ang mga tapat sa Kanya. No? Ang aklat na ito, sabi niya, ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiging hawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Mabuting kawakasan. Kung matulog man, mabuti yung pagkakatulog. No? So, sa Matthew chapter 28, nung susuguin na ng Panginoon, ng Great Commission sa mga gagamitin naman ng panahon niya, nung wala na ang Panginoon, no? Ito naman ang utos sa kanila ngayon. Una, go ye therefore, sabi niya. Sabi ni Jesus Christ sa 18, verse 18 muna, and Jesus came and spake unto them, saying, all power in heaven is given unto me, in heaven and in earth. No? So, nasa Panginoong Jesus na ito. And sabi niya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Holy Ghost, sabi niya. Ito ngayon ang Great Commission. Ang sabi niya, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ito ngayon yung sinabi ng Panginoong Yesus sa mga nagsisipaglingkod sa Kanya. Hanggang sa panahon natin ito. Meron at meron. No? Ang kahirapan lang, mahirap paniwalaan ng marami. Mukhang hindi ka panipaniwala. Parang si Jesus nung nakatayo siya sa harap ng mga pariseo, bagamat siya ang Panginoong Jesus, nahirapan silang makilala siya.
At sa panahon ngayon, hindi siya nakaharap sa atin ng face-to-face, napakahirap paniwalaan ng maraming tao pag ibinahagi mo sa kanila. So, praise God, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita, siyang magdadagdag pa ng lahat ng ito. Oo, mga kapatid, God bless you. Pwede na tayong magsiupo. Napakadakilang mga pangako. Yung sinabi pa lang na ng Diyos kay Moses na pero mo, mangangako ang Diyos na narinig ng Diyos yung daing ng kanyang bayan. Pag daing, may hirap, mahirap. Kung minsan sa mga trabaho lang natin, merong mahirap, no? Sa pakikitungo sa mga tao, merong mahirap. Dito sa mundo, maraming kahirapan, no? Except na lang siguro kung sabi niya, if you are worldly and you enjoy the wealth of the world, hindi mo mararamdaman yun, yung mga bagay na yun na yung dadaing ka sa Diyos na hahangarin mo na yung ma-caught up ka, ma-body change ka, ma-rapture ka. Hindi hahangarin ng isang tao. Mag-e-enjoy kasi siya dito sa mundo eh. Pero ang pangakong ito, nung narinig ng Diyos, yung daing, itong pangakong ito, pangako pa ito kay Abraham. Na naging captive sila, nung makita ni Abraham sa vision niya, no? Yung naging captive sila for 430 years in Egypt. Naging alipin sila doon. Biro mo yung tagal na yan. At sa tagal na yan, maraming pahirap ang dinanas nila. No? At sa mundong ito, mga kapatid, maraming kahirapan ang dinadanas ng mga tao. Maraming kahirapan ang dinanas ng earth. Tingnan ninyo lang, kung itong langis na binobomba, pinapump nila sa ilalim ng lupa, kung ito ay hininga, kung ito ay ilagay natin na hininga na nasa loob natin at binobomba yung hangin, anong mangyayari sa mundo? Mamamatay ang mundo. At bombahin yung hangin mo, mamamatay ka, wala ka ng hangin hihingahin. Bakit? Tingnan ninyo, sa pagtitrain, no? Pagtitrain sa mga, halimbawa, piloto, meron silang yung physiological training unit. Meron kami doon. Kahit dito, meron yan. Basta merong mga fighter jet, no? Meron sila doon. Ipapasok sila sa isang parang tube na malaki. Mga kapatid, pagkatapos yan, hinihigop yung hangin. Hinihigop yung hangin yan kasi pag tumataas yung altitude ng eroplano, humihina yung hangin. At bibigyan sila ng tigi-tigisang lapis. Sumusulat sila sa papel. Sumusulat sila at hinihigop yung hangin. Ibig sabihin, tumataas yung altitude. Tingnan ninyo, mga kasama ko ang nagtitrain nito. Sumusulat sila at hinihigop yung hangin. Maya-maya yan, mga kapatid. Sabi niya, wala nang malay. Di na nakakahinga. Anong gagawin ngayon? Pero yung mga sanay, sinasanay sila eh. Tinitraining sila sa ganun eh. Ilalabas nila yan. Merong isang pintuan na pag inilabas doon, no, may hangin doon sa kabila. Pagpapahingin doon, magkakamalay ulit. Hindi niya alam, nasa labas na siya. Mga piloto yan. At saka yung mga sumasama sa lipad. So, ganun mga kapatid. Paano kung itong langis na ito ay hininga? Inuubos nila ngayon. Kaya mababago ang mundong ito. Kailangan mamatay ito. So, ganun mga kapatid, kung makikita natin ang pangako ng Diyos, ano ba nang mangyari, no? Merong maglalabas sa iyo sa hirap na yon, na mamamatay ka, mawawalan ka ng malay.
merong lugar na dapat pagdalhan. Pero ang lugar na ito, sa atin, bilang spiritual, hindi dito. Nasa itaas. Kailangan maramdaman natin yung I feel the pull. Merong humahatak sa atin na kakaiba kung bakit tayo ay nakakasimba ng ganito, kung bakit tayo interesado na malaman natin ang mga bagay na ito. Bakit kailangan magkaroon tayo ng interest na makilala natin kung sino ba talaga itong Jesus na ito? Diba? Napakaganda ng exhortation. Paano makikilala yung Diyos na ito? Wala naman pwedeng makakita sa Diyos na ito. Ang Diyos ay Espiritu. Tingnan nyo, pinupuno ng Diyos yung langit, pinupuno niya yung lupa. He is present everywhere. Anong klaseng anyo ang gagawin mo sa Diyos? Kahit na sa isip natin, hindi natin kayang isipin, hindi mapapatong ng isip natin ito. So, God made a way. No? Gumawa siya ng paraan para ang Diyos na ito, na nangako kay Moises, no? At sa mga propeta ng Diyos, na nangako, na wala akong gagawin, kundi aking ihahayag ang aking mga lihim sa aking mga lingkod na mga propeta. So, ihahayag niya, ipapakita niya ngayon. Tingnan niyo yung ulang-ulang paghahayag niya, ipinahayag niya yung form niya. Simula lang yon ng paghahayag ng form niya. So, He made a form in heaven. And He is inside, indwelling of that form. Word body. Di ba? Wala pang creation. Ginawa na niya yun. Wala pang heaven. Ginawa na niya yun. Wala pang molecule. Ginawa na niya yun. Wala pang earth. Wala pang hangin. Wala pa. Yun ang unang-una. Doon siya nangungusap ngayon. Let there be heaven. Sabi, yung Diyos na nando doon na may form. Anong form niya? Yan ang form niya sa langit. No? Yan yung tinatawag na celestial body. Katawang panlangit. Pagkatapos, gagawa siya ng katawan para sa panlupa. Nakikita ng mga angelic being sa langit, yung form na yun. Hindi natin makita yun. So, nagkatawan naman ng tao yun para makita naman nating mga tao. So, yung form ng Diyos, ganyan. The Lord Jesus Christ now, He is the image of that invisible God. Pero bago yun, yung image na ganun na formang yan, may formang ganyan sa langit na ang tawag ay theophany body, God's body, word body. So ganun mga kapatid. Ito yung nangako kay Moses. Amen. Nasabi niya, narinig ko yung daing ng aking bayan. Nakakarinig siya. At sinong napakinggan niya ng daing? Yung kanyang bayan. Hindi niya pinakinggan yung iba. Yung bayan niya, yung daing ng bayan niya, ang kanyang narinig. Ano man ang daing ng sino man ngayon, kung hindi niya bayan, hindi niya pinakikinggan yan. Ang pakikinggan niya, yung daing ng bayan niya. So, ang bayan niya dito ay ang Israel. Pumailang lang, sabi niya, sa aking pandinig, yung daing ng aking bayan. So, gagamit siya ngayon, dahil tao ang ilalabas sa Egypt, tao ang ginamit niya upang maglabas. And I will be with you, sabi niya. Sasa iyo ako. So, sino man ang hindi makikinig kay Moses ngayon, yung Diyos na hindi pinakinggan kasi yung Diyos ay nandoon kay Moses. Diba? Tao naman si Moses. Nung nagsalita siya kay Pero, nung magkaroon ng langaw, magkaroon ng palaka, uulan ng yelo, sino lahat ang gumawa nito? Ang Diyos na nandoon kay Moses. Ano yung nandun kay Moses? Binibindicate ng Diyos yung mga sinasabi ni Moses na totoo, yung Diyos talaga ang nagsugo sa kanya. Mamamatay lahat ng panganay. Sino man ang hindi magpahid ng dugo sa hamba ng kanilang mga pintuan. Sino ba na nagsipagpahid? Mga Hudyo.
Walang namatay na panganay sa kanila. Pati hayop. Pero lahat ng hindi naniwala, patay lahat ang pangalan. Ay, panganay, pati hayop. Panganay yung panganay ni Pero, namatay. Di ba? Ganun naman kung magalit ang Diyos sa hindi sumunod. So, kilalanan natin itong Diyos na ito. Pag kilala natin, makikita natin na kumikilos nga siya sa atin. Pag walang pagkilos yung Diyos, mga kapatid, paano natin siya kilala? No? May pangako siya, I will be with thee. Sabi niya, namatay si Moses, hindi niya pinabayaan na wala siyang manggagawa. Joshua, ngayon patay na si Moses, magbangon ka. Itinayo si Joshua, nakapalit ni Moses. Sabi niya, pag ikaw ang magpaparti-parti ng lupa sa aking bayan, yun yung mga utos sa kanya. Sino nag-uutos kay Joshua? Yung Diyos na nandoon kay Moises dati. Wala na si Moses. So, hindi pinababayaan ng Diyos na yung ginagamit niya, wala yung Diyos sa kanya, na hindi present yung Diyos sa kanya. No? Kung hindi present yung Diyos, pababayaan mo talaga yung Diyos. Hindi mo papansinin yung Diyos. Hindi ka man magkakaroon ng interes sa salita ng Diyos. Di ba? Kung interesado ka sa salita ng Diyos, interesado mong makilala ang Diyos, mga kapatid, yung presensya ng Diyos, hindi mo hahayaan na nandyan yung Diyos pagkatapos. Yung Emer nga, kung pupunta lang yung Emer, lahat gusto nakatingin sa Emer. Ang Panginoong, ang Diyos, ang Holy Spirit na dumating sa atin pagkatapos, kaya i-ignore mo lang siya. Paano kung mamarusa ang Diyos? Sabi niya kung tinulugan mo. Paano kung tinuloy ng Diyos, pinatulog ka na ng Diyos? Hindi natin alam kung anong kalooban ng Panginoon, ano, mga kapatid. Huwag nating hayaan na mag-rib ang Espiritu Santo sa paglilingkod sa Kanya. Sabi nga, yung isang araw ibinibigay sa Kanya. Para sa Diyos ito. Wala mang isang araw. No? Wala mang isang araw, mga kapatid. Kung nakapaglingkod man tayo hanggang hapon, hindi isang araw yan eh. Ilang oras ba ang isang araw? No? Wala mang isang araw. Di pa natin pinapansin yung Diyos. No? So, yung pangako ng Diyos kay Moses, ipagpapatuloy ni Joshua. At hanggang ngayon, ginaganap ng Diyos ang mga pangakong ito. Kung wala man ang propeta, natulog ang propeta, sabi niya magtatalaga pa rin ng fivefold ministry. Gagamit na siya ng mga manggagawa sa kanyang iglesia. No? Hindi pababayaan ng Diyos. Anong gagawin ngayon? Ng limang opsinang ito, it is for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Jesus Christ, till we come into the unity of faith. So kung mayroong unity of faith and unto the knowledge of the Son of God, darating ito. Ibig sabihin, hindi nagpabaya ang Diyos sa kanyang iglesia. Meron siyang itinatayong manggagawa upang magpatuloy. At ang mga manggagawang ito, walang gagawin kundi mangangaral ito ng walang compromising. Amen. Hindi makikipag-compromise ito. Basta kung anong sinabi ng Diyos, yan ang gagawin, yan ang sasabihin. No? Bakit? Walang magiging intention ito kundi ang maligtas ang isang tao. Ang laging desire ito, may balik ang tao sa tamang pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos na sinasamba. Kapag nanguna ang personal na hangarin sa isang tao, kung tumatanggap ng upa sa loob ng gawain, hindi na siya makakapagturo ng may katapangan at hindi na siya makakapagturo o makakapagtuwid sa mga tao. Kung nagkamali, sige lang, sabi niya. No? Pero ang itinuturo natin, kung magpapatuloy sa mali, ang sino mang gumagawang mali, ang mananagot siya dyan. No? Mali! Anong dapat? Kung makita natin yung tama,
Sundin natin yung tama. Iwanan yung mali. Nasa biyaya pa tayo sa panahon na ito upang ang Diyos ay magpatawad. Subalit kapag ka naganap ang pag-agaw, kahit umiyak pa yung isang tao, kahit bato pa yung lumabas na luha sa mga mata, hindi ka na pwedeng patawarin, hindi ka na pwedeng marapture, hindi ka na pwedeng maagaw. Tapos na. Tapos na yung time frame na binigay ng Diyos. No? So, kailangan lang, anong sabi niya? Magpakatapang ka, sabi niya kay Joshua. Magpakalakas ka. Sabi niya, may utos ang Diyos. Magpakalakas, magpakatapang. Paano ba gagamitin ng pagpapalakas at pagiging matapang? Haharap si Joshua sa bayan ng Israel. Sabi niya ng Diyos, kung paano ko sumakay Moises, ganun akong sasa iyo. Magpakalakas ka, magpakatapang ka. Maraming matigas ang ulo sa mga Hudyo. So kailangan ang tamang paninindigan ni Joshua upang humarap sa mga Hudyo. Sa pagdidivide ng lupa para sa kanila, mga kapatid, ang tao, marami sa mga tao greedy. Kahit sa panahon natin ito. No? Paano kung magreklamo yung isa? Joshua, bakit ito lang ang sa amin? Ba't di mo dagdagan? Pag dinagdagan naman ni Joshua, paano naman yung isa? Yung babawasan niya. Di ba? Kailangan papartihin ni Joshua ang lupa, no? Ayon sa sinabi ng Diyos. Kung ano sinabi ng Diyos, nung sinabi ng Diyos na walang mamanahin yung mga Levita. Paano kayo yan? Paano kami? Wala kaming mana. Paano ka? Huwag kayong mag-alala. Ang Diyos nag-set aside na siya. Ang labing isa, magbibigay sila ng ikapu sa inyo sa lahat ng ani nila. Ilang beses silang umani? Kung noon, mga 4 na buwan yung palay o 6 na buwan. No? So sa ika-4 na buwan, doon sila nagbibigay ng ikapu nilang mga ani. Mga hayop, ganun. Hindi weekly, hindi monthly. No, yung pag-iikapo. Ngayon, weekly o monthly, ikapo di ba? Pwersahan. So hindi tama yung pagsunod na linggo-linggo may offering, linggo-linggo merong ikapo. Doon sa pag-ani nila, ibinibigay doon sa templo. At mga pagkain, hindi mga pera yung dinadala doon sa templo. Ngayon, pera na lang. Di ba? So, ganun ang pagkakamali sa panahon natin na kinalalagyan. Noong panahon na dumating si Jesus Christ, no? Ayaw mahirapan ng Diyos yung tao. Sinugo ng Diyos yung bugtong na anak niya upang isakripisyo ang buhay niya para lang matubos tayong lahat sa mali. Subalit tingnan ninyo, doon sa eksena pa lamang na ito na humarap siya sa mga Hudyo, hindi na siya katanggap-tanggap sa kanila. At nakikita na siya ng harapan at nangungusap na siya, nagpapakilala na siya yung anak ng Diyos, yung sinugo. Hindi siya tinanggap, tinawag siya ng Beelzebub. Sabi nga kanina sa exhortation, yung pinakamababang pangalan, pinakamasamang pangalan, prinsipe ng mga demonyo, yun ang itinawag sa kanya. Dahil doon sa paggawa niya ng mabuti. Tingnan ninyo mga kapatid, minsan gagawa ka na ng mabuti, ikaw pa ang magiging masama. No? Ikaw lang tutulong, ikaw pa yung mapapasama. Tingnan niyo bakit? Ano yun? Kaisipan ng tao na inilagay ng demonyo sa kanya. Marumi ang isip ng tao. Mula pa doon. No? Ang lahat ng ito ay ginawa ng Diablo. Kaya lang, hindi napapansin na Diablo yung gumagawa nito. Ang nakikita lang, sama ng taong ito. Yung taong nakikita. Hindi yung demonyo na nagpapagawa sa tao. Ang tao, gusto ng tao maging mabuti. Kaya nga kahit masama yung isang tatay o yung nanay, ang gusto ng tatay at nanay na masama, mabigyan ng magandang buhay yung anak. Di ba? Yung Diyos pa kaya, isinakripisyo ng Diyos yung anak niya.
Para sa atin. Tapos yung kilalanin mo lang yung anak niya, nasambahin mo, sa, yung anak niyang ito na isinugo niya, na sinabi niyang nasa sa kanya yung Diyos, hindi magawa ng tao. Nilimitahan ng tao ang Panginoong Hesus. Nilimitahan ng tao ang Diyos na nandoon sa kanya. No? Kinontrol ng tao yung kapwa-tao. See? Kung tao ang kokontrol sa kapwa-tao, magkikreate ito ng division. Anong itatayo ng tao? Relihiyon. Organisasyon. Mukhang maganda. Ang dami pa namang miyembro. Lalong maganda. Pero baliktad lagi mga kapatid. Ang Diyos, pansinin ninyo yung mga naliligtas, laging konti. Yung napapahamak, marami. Hindi botohan ito. Hindi politika ito. Sa politika, kung sino yung maraming boto, siyang panalo. Di ba? Yung konti, talo. Sa Diyos naman, laging konti yung nananalo, yung tama. Baliktad. Baliktad. Pansinin natin, mga kapatid, para hindi tayo mailigaw ni numan. So, ang sabi, kung sinabihan si Joshua na magpakatapang at magpakalakas, hindi natapos ito doon. Hanggang sa panahon na ito, kailangan mayroon tayong kalakasan, mayroon tayong katapangan na mangusap. Kung mali, mali. Mali, wala kang magagawa dyan, mali. Sasabihin ba natin, sige lang Brad, mababago rin yan. Hindi, yung oras na yun, sabihin mo lang, kailangan mabago. Dahil kung magpapatuloy dun sa mali, mapapahamak yan. E paano kung nag-rapture? O, sisiyasatin ko sa iyo ang dugo ng taong yan, hindi mo sinabihan. No? So, ganito. So, sa panahon naman natin ngayon, napakaganda ng pangako ng Diyos, no? Ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Hesus, alam, yung mga power, sabi niya, yung power sa langit, dito sa lupa, nasa akin na, binigay na sa akin. Kaya uutusan ko kayo, sabi niya. Nag-uutos pa lang siya, no? Hindi pa niya pinagaganap. Habang sinasabi yung utos, wag ka munang umalis. Sinasabi pa yung utos, umalis na eh. Ina-anticipate kasi, no? Kapag in-anticipate mo na hindi natapos yung utos, yung sinasabi niya, mamamali ka. Hintayin mong matapos, intindihin mo yung utos, bago ka tumakbo. No? Anong message ang dadalhin mo pagka ikaw ay tumakbo na? Ipapahamak mo yung mga tao pag ganun. Listen clearly. No? Kung ano yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin. So, all power in heaven, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Simpleng-simple lang kung titignan mo yung, no? Hindi na kailangan nga yung malalim na explanation eh. In the name. Amen. Right. Baptizing them in the name. Yes. Amen. Doon sa name, sabi niya. Sabi niya, baptizing them in repeating this, sabi niya sana. Oo, ito yung ulit-ulitin ninyo, sabi niya, na pambautismo. In the name. Para sa akin siguro, kung kung iintindihin, para sa akin lang, ewan ko lang sa iba. Para sa akin lang, simpleng-simple lang. O ibinigay lang talaga ng Diyos, talaga sa atin, na maging simple lang ito, para maintindihan. Hindi na kailangan pang magkaroon ng pagtatalo dito. In the name. Doon sa name. Ba't mo uulitin yung mga name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost? Hindi name ito eh. Hindi name ito. Saan ka ba nakakita ng name ng what is your name? Father. What is your name? Son. What is your name? Holy Ghost. Kahit sa buong mundo, wala pa akong nakitang ganito eh. Ipinasulat mo sa rehistro ng anak mo, ang name niya, Father.
Ang name ng anak mo, Son. Ang name ng anak mo, Holy Ghost. Humanap kayo kahit isa sa buong mundo na may pangalan na Holy Ghost. Praise God. Hallelujah. Wala. Pero ang utos ng Panginoong Hesus, simpleng-simple lang. No? Pero sinong nag-interpret dito? Hindi Holy Spirit, tao. So, nung ma-interpret ng tao, mali yung unawa ng tao. But it is written, ha? So, hindi lahat ng nakasulat, tama yung interpretasyon ng tao. You need the Holy Ghost. Right. Amen. No? Kaya sabi ng Panginoong Hesus, teaching them, sabi niya, to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Anong sabi niya? Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So yung makakaunawa ng tama ngayon, kung paano sinabi kay Moses na, I will send my angel before thee. So merong angel na mauuna kay Moses, no? At merong angel, no, earthly angel messenger. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants, the prophets. So merong earthly messenger, merong heavenly messenger. Angel means messenger. No? Si Angel Gabriel, he's a messenger. Si Angel Gabriel, messenger siya kay Prophet Daniel. Ha? He's an angel. Archangel Michael. Oh. Angel Lucifer. Kaya lang, maliktad si Lucifer. No? These are angels. So Angel Gabriel is a messenger. Angel Gabriel, he went even to Mary. He brought the message that a virgin shall conceive. So ngayon, itong mga ito ay mga angels, messengers. At merong gagamitin na earthly angel, messenger, to bring forth the end time message. That will bring forth rapturing faith. Na magkakaroon ka ng pananampalataya na mararapture ka, kukunin ka ng Panginoon. Mararamdaman mo yung hatak ng salita ng Diyos. Mararamdaman mo yung doon sa kaunawaan mo sa salita ng Diyos, mararamdaman mo na gusto kang dalhin ng Diyos sa langit. Susunugin niya kasi ang sanlibutan na ito. No? Sinabi niya ang mga bagay na ito, mga kapatid. So nangako siya na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Ang Diyos na sumakay Moises, ang Diyos na sumakay Joshua, siya yung Diyos na suwa sa atin. Nasabi niya, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Pero pag mukha kang pinabayaan, bakit ganun? Ang pangako ng Diyos na ito, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan, ha? Hindi yung after 2 months. Hindi after 1 year. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Bakit kaya meron kung minsan mukhang pinabayaan? There is still something wrong. There is still something wrong. Baka lumalabag tayo sa gusto ng Diyos. Baka hindi natin sinusunod. Kasi sabi niya kay Moises at saka kay Joshua, sundin ang kanyang iniutos. Dito kay Jesus Christ, sundin ang iniutos. Anong susundin? Yung iniutos. Hindi yung Como mataas ang paggalang natin kay Pastor. Si Pastor, sabi ni Pastor ito na, kahit mali na, sige. Si Pastor ang nagsabi. Mga kapatid, mamamatay kayo pagka puro ganun. No? Ang sundin ninyo yung sinabi ng Diyos. Hindi yung sinasabi lang ng tao. Pero pag sinabi ng pastor, ayon doon sa tamang pagkakaunawa at sa salita ng Diyos,
Pare-pareho lang tayong susunod doon sa sinabi ng Diyos. Hindi si pastor yung susundin. Hindi tao ang susundin. Hindi yung relihiyon ang susundin. Mapapahamak kayo doon. Mapapahamak kayo doon. Ang sundin natin, kung anong sinabi ng Diyos, yan ang susundin natin lahat. Pare-pareho lang tayong tagasunod ngayon. Magpakatapang kayo, magpakalakas kayo sa panindigan sa salita ng Diyos. Amen. Kung makaharap natin yung isang unang Panginoon, maraming salamat pag hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang paninindigan kasi, doon pa, matagal na. Kasi maraming takot sa mga kasama ko dahil takot sila na baka mapauwi. No? Baka mahuli daw. Sabi ko, kung nasa sa atin ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. No? Takot sila na sa Bible sharing, sa Bible study, dahil may nakikipag-Bible study sa aming Mutawa. Hanggang sa inilipat-lipat yung lugar. Takot sila, baka daw isumbong, baka pauwiin. Sabi ko, dalawa na lang kami ng Mutawa. Nagsisharing kami. Sige, kahanggang doon sa trabaho, dahil sa kabilang shop lang sila, sa kabilang shop ako. Sharing kami dalawa. Sige, inimbita pa kami sa bahay niya. Nag-sharing pa kami doon sa bahay niya. Hindi mo naman siya kukumprontahin eh. Sasabihin mo lang kung ano yung sinabi ng Panginoon. Ay, praise God, glory to God. Pag tinanong mo, hindi masagot. I will ask my fellow like this. So mga kapatid, ganun magbibigay ng unawa ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. I will never leave you nor forsake you till the end of the world. Kung wala tayong paninindigan pagdating sa salita ng Diyos, sabi ng misis ko, ayaw, mag-aaway kami. Tingnan ninyo, may kasama ako dati, ganon. Sabi, alam mo Brad, sabi niya, tama yung mga sinishare mo eh. Yan ang ginagamit niya, ha? Sinishare sa Bible study. Bible study leaders eh. Sa akin siya, unang Panginoon, nagpapaturo siya sa akin akong gumagawa ng mga iba-Bible study niya. Pagdating doon, iba-Bible study niya, nagtataka sila saan niya kinukuha ang mga ito. No? Pati yung misis niya, nagtataka, JIL yung misis niya. No? Nung malaman na ako yung gumagawa, huwag ka lang makipag-usap doon. Huwag ka lang makipag-sharing doon. Lagi silang nag-aaway. Sabi niya sa akin, Brad, sabi niya, lagi kaming nag-aaway ng misis ko. Sabi niya, pag sinishare ko yung inano mo, tama naman to eh. Sabi niya, kaya lang kung mag-aaway kami ng misis ko, sabi niya, laging magulo doon sa bahay. Sabi, tumigil na lang siya. Oo. Nag-join na lang siya doon. Di na siya nakipag-sharing. Sabi ko, ano yun? Sabi ng Revelation 21:8, ngunit sa mga duwag, sabi niya, yun ang mga duwag. No? Pagdating sa salita ng Diyos, no compromising. Kung magawa natin, mga kapatid, kaya ko sinasabi ito, tatay at nanay ko ang naging kakontra ko rin. Pero pag nakita nila ang pagbabago ng buhay mo at wala silang katitisuran sa iyo, mga kapatid, sabi ng Diyos, hindi kita gagawin buntot. Gagawin kitang ulo para makita nila. Ang ulo laging nasa taas. Hindi kita gagawin buntot. Pero kung lagi kang buntot, lagi ka kung magsalita ka, kala mo kung sino ka, kinatitisuran ka, mga kapatid, walang bunga. Hindi ka man makapagsalita ng may, baka pride na lang, baka katapangan na lang ng mukha ang nasa sa tao pagka ganun. Ang kailangan maging kapani-paniwala ang ating mga sinasabi. Pag sinabi natin, galing sa puso natin. No? Upang ang tao, mabago ang tao. Dahil kung magsasalita tayo na i-compromise lang natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos, mag-o-okay ka lang,
Mga kapatid, kung hindi ko man masabi ng personalan sa mga tao o sa inyo ang mga bagay na ito, sa pulpito dumadaan ito. Magpakatuwid tayo sa Panginoon. Tumuwid tayo sa Diyos. Huwag tayong magpataas sa sarili natin, no, sa mga kaunawaan natin. Lagi nating hilingin sa Diyos na ibigay niya ang tamang kaunawaan sa atin. Huwag kayong makikipag-compromise kahit kanino. Pag hindi tama, iwanan nyo. Pag mali, iwanan nyo. Right. No? Amen. Sabi nga, mahigpit nga si John. No? Kung iba raw yung turo ang dumating. Kung iba ang turo, sabi niya, hindi dala yung aral ni Kristo. Huwag niyong tanggapin sa bahay niyo. Huwag niyong batiin. Oy, nakakahiya naman. Mga kapatid, kung hindi mo tatanggapin, hindi mo pa babatiin. Nakakahiya naman. No? Gano'n kaya kabigat yung utos na yun ni John? Bakit kaya nag-utos siya ng ganun? Hindi kinompromise ni John yung salita ng Diyos. Kasi, alam niya kasi, mandaraya yun. Kaya ganun, ano mga kapatid? Hindi mo naman kakausapin eh. No? Kakausapin mo naman. Ang sabi nga ni John, ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kung sa inyo'y dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Mahigpit si John. Napakasakit naman nito kung no? Paano kaya natin gagawin ito? Paano natin i-apply ito? O mangangatwiran na lang tayo kay John na John naman, sobra ka naman. Pwede naman siguro kung paminsan-minsan lang naman na, no? Hindi ganun mga kapatid. If it is wrong, it's wrong. No? So, yung Diyos na ito, naniniwala tayo sigurong lahat na He is the same God all the time. Na yung Diyos kay Moises, kay Joshua, at sa atin ngayon, at sa mga propeta, He is the same God all the time. He just manifested Himself to Moses, to Joshua, at ngayon, at kay Jesus Christ, at ngayon sa church sa atin. He is the same God all the time. No? He manifested Himself as Father. No? Pinakita niya He is a Father. And then, itong Diyos na ito, ipinakita niya, He was in His Son. He manifested Himself in His Son. No? At ngayon, He manifested Himself in the dispensation of the Holy Spirit among the believers. Kaya tinawag tayong mga kingdom of God. No? Di ba masarap yun? Biro mo, kung yung Emir may kingdom ito, at yung Saudi, kingdom yan. Mga kapatid, pagka nasa kingdom ka, ikaw ay sakop niya, sabi nga nila, proud na proud yung mga Qatari, na ilalagay sa mga news na the richest country in the world is Qatar. Pero pag titingnan mo yung Qatar, pag nakita mo yung mga labor camp, hindi mo siya sabihin the richest country in the world, ang Qatar. Ang mga malpractices dito, ang mga unfairness dito, hindi mo sasabihin na ito yung the richest country na sumusunod sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Mga kapatid, wala kang masasabing richest country kung wala namang human rights. So, saan ka pupunta? No? So, sa panahon na ito, it is the Spirit's dispensation. It is the act of the Holy Spirit in the church. Dito tayo nabubuhay sa pinakamagandang kalagayan. Sabi niya nga ng ating kapatid, and we are living in the most marvelous and greatest time of all ages. Itong kinalalagyan natin. Kasi dito magaganap ang pag-agaw, ang rapture. At ang pagkakabukas ng lahat ng misteryo sa Biblia. Sabihin niyo kung anong misteryo pa yung hindi nabubuksan. Para tingnan natin una ang Panginoon. Paano bukas na lahat? Wala nang mystery kasi kung magra-rapture na, nakatago pa ang lahat.
Alam nyo, wala lang sigurong interest na malaman yung mga nakatago. Walang interest yung tao. Kaya hindi niya nalalaman. Pero kung merong humahatak sa isang tao na malaman niya ang mga misteryong ito, bukas. Bukas ang mga ito, mga kapatid. No? Tingnan ninyo ang buong sanlibutan. We are living in the closing time, in the closing scene of this world's activities. Doon sa activities ng mundong ito, no? Dito tayo nabubuhay na isasara na ng Diyos ang activities sa mundo. Bakit? Ipiprepare na sa millennium, mga kapatid. Malapit nang isara ang rulership ng tao. Ang pagro-rule ng mga tao sa mundo, mga kingdoms and nations na ito, malapit nang tapusin ng Diyos. And then, the Lord Jesus Christ Himself, siya ang magro-rule sa mundo. At ang mga tao magsasubmit sa Kanya, and He will be the King of Kings and Lord of Lords. And He will reign for 1,000,000 years. And we're getting ready to enter to that place. Yung sinasabi, there is a place beyond the skies, mga kapatid, na inihanda ng Panginoong Hesus sa atin. I go to prepare a place for you. So He is preparing a place for us. Kanino? Doon sa mga sumusunod sa sinabi niya. Doon lang sa sumusunod sa sinabi niya, no? Kung paano niyang sinabi kay Moises na, sabi niya, my angel shall go before thee. Sinabi ito ng Diyos kay Moises. Pauunahin na niya yung angel niya, ipiprepare na ng angel yung pupuntahan ni Moises. Ang Panginoong Hesus, the angel of the covenant, the mighty angel na sinasabi doon sa Revelation 10, at yung nagbukas ng small book, no? Nauna siya sa langit para i-prepare yung ating kalalagyan doon. Tapos sabi niya, pagka na-i-prepare ko na ito, sabi niya, babalikan ko kayo. In my Father's house are many mansions, sabi niya. Dito, yung mga bahay pa nga natin, anong mga bahay natin ito? Mga kateteng lang ito. No? Madaling mag-crack-crack, oh. Mga bahay. No? Naluluma na. Luman-luma na pa. Pero doon, yung inihanda ko sa inyo, sabi niya, sinong nangangarap na magkaroon ng mansion? Sabi ng Biblia, yung mga nakikita nating ito ay galing doon sa hindi nakikita. Galing doon sa hindi nakikita. So ano yung hindi natin nakikita? Yung mga mansion sa langit. Hindi natin nakikita. Ngayon, ipinakikita ngayon ito dito para maniwala tayo may mansion doon. Yung mga kabayo, ipinakikita dito para maniwala tayo na may kabayo doon sa langit. Kasi mga kabayong puti ang sinasakyan nila Jesus Christ pagbaba nila galing sa langit. Kung may ubas dito, nagkaganyan lang kaliliit, yung ganyan lang ang kaliliit dito. Mabuti noon, nung panahon ni na Joshua at ni Caleb, ano? Pinipinggan nila yung isang buwig ng ubas, 2 tao ang nagdadala. Ang lalaki namang ubas yan. At totoo yun. Pagdating sa langit, sabi ni Jesus Christ, hindi na ako iinom pa na, sabi niya, ng katas ng ubas na ito hanggang kayo ay kasamahin kong iinom dun sa kingdom ng aking ama. Sa langit, sabi niya. So that means there is grapes there. Merong mga ubas doon, may mga puno. But it is beyond the skies. No? Na hindi pwedeng makita ng ating mga matang ito. Ano kaya klaseng lugar yung kapangapangarap na yon? The streets, sabi niya, they are pure gold. Yung mga bahay, gold. No? So, paano ka naman dito yung mga gold, magkano yung per gram? Ang hirap bilhin. Samantalang doon, hindi ka nabibili. Napakaganda. Walang punerarya doon. Walang gumagawang kabaong. Kasi walang namamatay. Lugi yung gagawa doon ng ganyan. No? Mga kapatid, walang pagluha. Walang problema. Dito, lalabas ka pa lang. May problema na. Yung paggising pa lang ng madaling araw, problema na. Minsan, inaantok ka. Gusto mo pang matulog.
puwersado kang gigising kasi kapag ka hindi ka pumasok, o late ka, o masisira ka sa trabaho. O, pagkatapos gusto mong ma-promote, gusto mong ma-increase ng sweldo, late ka naman lagi, absent ka lagi, paano matutuwa yung boss mo? Pero pagka nakikita ng boss mo na, ano kayang gagawin ko sa, ano kong ito? Alam nyo mga kapatid, pagka ganun yung dumadating sa mga boss natin, anong gagawin natin? So ngayon, yung Holy Spirit ang nag-aano sa atin, nagtuturo sa atin. Hindi ka tuturuan ng Holy Spirit ng ganun. O you sleep in the church, ha? Hindi ka tuturuan ng Holy Spirit ng ganun. Mga kapatid, another spirit yan. No? Oh. Hindi ka tuturuan sa church ngayon na magmumura ka. Hindi ka tuturuan. Yung mga masasamang church nga na hindi nga mali, hindi nga tama yung paniniwala, nagtuturo pa rin sila na huwag kang maglalasing, huwag kang mangangalunya, huwag kang mambababae, huwag kang manlalalaki, huwag yung lalaki at lalaki, huwag yung babae at babae. Binabawal pa nga yan eh. Mga maling church na nga yan eh. Di ba? Paano pa kaya yung tunay na church ng Panginoon? Ang hindi magtuturo ng ganon. Di ba? Bakit naman nangyayari yung ganon? Nasa church na, ganon pa, nakakagawa pa si Satanas. Mga kapatid, ng ganon. Di ba? Basahin ko sa inyo. Pakinggan nyo mabuti mga kapatid. Sabi niya, Job 1:6. Isang araw, sabi niya, isang araw nga, nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman, nakasama nila. So, sumama si Satanas doon sa mga anak ng Diyos, haharap kasi yung mga anak ng Diyos sa Panginoon. Di ba? Ang problema, sumama si Satanas. Anong gagawin ni Satanas sa loob? Para maborn again? Mga kapatid, hindi ako naniniwalang ganun yung purpose ni Satanas para maborn again siya. Dahil nung dumating siya kay Eva, dinaya niya si Eva. So pag dumating sa church, pumasok siya sa church, anong gagawin niya? Patutulugin ko ito, sabi niya. Sabi niya, palili pa rin ko yung isip nito, sabi niya. Nakaupo ito pero yung isip niya, nandoon, sabi niya, sa chicks niya, nandoon sa problema niya, dadalhin ko yung isip niya doon. Hindi ngayon makakapag-concentrate ito sa pakikinig, sabi niya. Gawa ni Satanas yan, mga kapatid. No? Hindi gawa ng tao yan. So, paano ngayon matatalo ito? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, yung salita pala ng Diyos ngayon, ang pangongontra mo. In the name of the Lord Jesus Christ, lumayas ka, Satanas. No? Ganun manukso si Satanas, mga kapatid. Ngayon, ang Holy Spirit, sabi ng Biblia, yung Holy Spirit na ito, o yung angel, o yung propeta, ang sabi niya, pag nangusap yung angel, sabi niya kay Moses, mauuna yung angel sa kanya eh. Pag nangusap yung angel, sabi niya, provoke him not. Huwag mong ipoprovoke, sabi niya. Beware of him, sabi niya. And obey his voice. Provoke him not. Sabi niya, for he will not pardon your transgression. For my name, nasaan? It is on that angel. It is in his prophet. No? It is in his church. Provoke him not. Pag nagsalita siya. So kung ang Holy Ghost na yun ang magtuturo sa atin, provoke not the Holy Spirit. Na, anong gagawin natin? You listen to the word of God, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. No? Now, Moses was born that he should bring Israel out of Egypt. Ito yung pagiging deliverer ni Moses. Siya ang maglilid.
Pero, nagre-reason sa Diyos eh. Panginoon, ba't ako? Sabi, anong magagawa mo? Ikaw ang pinili ng Diyos. Alam mo naman yung magsalita ako utal akong magsalita. O sinong gumawa ng dila mo, Moises? Sinong gumawa ng bibig mo? Ba't ka nagre-reklamo? Buti nga, pinili ka ng Diyos eh. No? Diyos na nga yung pumili. Nagre-reklamo pa. Mga kapatid, magre-reklamo ba tayo sa Diyos kung pinili? Panginoon, bakit ako pa naman yung born again mo? Magre-reklamo ka ba sa Diyos na ang dami naman pwedeng maborn again dyan? Ako pa yung born again. Tiyan mo, hindi na ako makapaglasing. Hindi na ako makapag-chicks tuloy. Oh. Kasi born again mo ako eh. Magre-reklamo ka ng ganun? Oh. Pero, Panginoon, kahit na nag-chicks ako, kahit na ano yung ginagawa ko, Panginoon, gusto ko pa rin sa langit. Walang chick boy doon, mga kapatid. Hindi pwede doon yun. No? Bawal doon yung mga ganung bagay. So, sa pulpito, dumadaan ito, nawa, mga kapatid natin, kahit na nasaan sila sa buong mundo, love your wives. Amen. Love your husband. Mga kapatid, maging matapat tayo, una sa Diyos, pangalawa sa ating mga asawa at mga anak. If you did something wrong before, forget that. And you start a new life. Amen. Pagdating ng Panginoon, bago yung buhay mo. Hindi ka na kailangan pa na, Panginoon, minsan lang naman nangyari yun eh. Huwag mong balik-balikan. Magiging sagabal ito sa iyo. Simulan mo ito sa pagbabago ng isip, pagbabago ng buhay. Bakit? Ibig sabihin, meron kang Holy Spirit. Mga kapatid, binago tayo ng Holy Spirit. So, nung si Moses ay suguin na, he went to Egypt, no? He was called when he was, nung nasa desert siya, nagbabantay siya ng mga hayop ng kanyang biyanan. And he saw a burning bush where God commissioned him and told him, no, naggagamitin siya. Yung Diyos na yun, siya rin ang nangungusap sa atin ngayon. Yung Diyos yun na yun din ang nangungusap. Kasi gustong ipakita ng Diyos sa atin yung kanyang kapangyarihan. No? So Moses went to Egypt. Nauna yung angel sa kanya kasi pangako ng Diyos sa kanya yon. At nung nailabas ni Moses, tingnan niyo, may sumusunod na pillar of fire paggabi. Merong sumusunod na pillar of cloud sa araw. No? At ano man ang naranasan ni Moses sa Egypt na karangyaan, alam niyo mga kapatid, tinalikuran ni Moses ang lahat ng yun. No? Sumunod siya sa sinabi ng Diyos. So yung sinabi ng Diyos na isusupply ko ang lahat ng mga pangangailangan ninyo, sabi niya. When they need water, they got it. Yung bato, naglalakbay sila. Kung pagka lumakad yung pillar of fire sa gabi, pack up! Mga tent kasi sila, nasa mga tent kasi sila, ipapack up na lang. Train sila yan sa pagpapack up at sa pagtatayo mga kapatid. Sanay sila. Madali nilang may tayo, madali nilang i-disassemble. Sanay ka na eh. Kaya pag nasanay ka sa isang bagay, no? Gamay na gamay mo, no? Pag nasanay ka na sinungaling, gamay na gamay mo yung magsinungaling. Di ba? Oh. Pag nasanay ka naman na sumunod sa sinabi ng Diyos, gamay na gamay mo yung pagsunod sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos na pack up, sabi niya, pack up. Alam nyo, mabilis yung pagpapack nilang mga tent kasi lalakad yung pillar of fire. Susundan nila. Pag hindi sila nag-pack up, maiiwan sila sa pillar of fire. Pero tingnan ninyo yung kapangyarihan ng Diyos. Yung bato, kahit saan sila pumunta, sumusunod yung bato. Ano bang ginagawa ng bato yun? At yung pinalo ni Moises na yan, na bato, lumalabas yung tubig. Doon sa bato. Mga kapatid, kaya tingnan ninyo yung pagpo-provide ng Diyos.
Even sa impossible na hindi ka panipaniwala, magpo-provide ang Diyos. God is our great provider. He is our Jehovah Jireh, mga kapatid. Huwag kayong magdududa sa Kanya. Sabi nga, ibalik mo po ng maraming beses at siksik-liglig at higit pa sa aming inaasahan. O, ay, asahan mo na yun na siksik-liglig, higit pa dun sa inaasahan. Pag nangyayari yung siksik-liglig, higit pa dun sa inaasahan, binindicate ng Diyos yung panalangin mo. Amen. Pagka nagaganap yung mga ganon, binibindicate ng Diyos yung panalangin mo. Amen. Tingnan ninyo nga yung vindication ng Diyos na siksik-liglig umaapaw. Apaw na apaw, yung mga lapu-lapo, hindi makain-kain. Daming nakikinabang na tao. Tingnan ninyo, binigyan ng Diyos yung kaisipan yung mga tagapagkaloob, yung kapatid natin, mga instrumento na ginagamit ng Diyos. Hindi ba siksik-liglig umaapaw? Pati yung hindi na mananampalataya, naabutan. Umaapaw eh. Ayaw natin magkasira-sira yung mga grasya ng Diyos. So yung mga nagugutom, pinagpipray nga natin na mga busog sila eh, makakain eh. Tingnan ninyo mga kapatid. Yan pala nga. O ay paano pa kung makita mo na yung kung paano kumilos yung Diyos. Na talaga pati sa pag sinabi mo. No? So when they need food, no? God raised the rain down out from heaven. Manna. Sabi ng ating kapatid, this manna is an angel food. Ito yung pagkain ng mga angel sa langit. Kaya nung kailangan nila ng pagkain sa desert, hindi naman sila nagtatanim eh. Wala naman silang bukirin. Magbubukid sila. Pag lumakad yung pillar of fire, pillar of clouds, aalis sila. E paano yung itinanim? Iiwan nila. Kaya anong pinakakain ng Diyos? Mula sa langit, angel food, ipauulan niya sa kanila. Mamulot ka na lang. O ngayon, ang sabi ng Diyos, pagka umulan, yung kaya niyong ubusin sa maghapon, yun lang ang kunin nyo. Huwag kang greedy na magtitira ka pa ng 2 araw, 3 araw. Bukas, wala na yun. Sira na, bulok na. Lusaw na. Araw-araw naman meron eh. No? Pero merong mga greedy na tao. Hanggang ngayon, di ba? Ganun mga kapatid. At nung mapait yung tubig, ginawang matamis ng Diyos yung tubig. Di ba? At kung dumadating yung salot sa katigasan ng ulo ng mga tao, matitigas yung ulo eh. Oh, dahil sa tigas ng ulo nyo, nagpadala ng salot ang Diyos. Ahas! Sige. Ahas, pag natuklaw ng ahas, nagbigay naman ng Diyos ng provision na naman na, Moses, gumawa ka ng brass serpent. Sino man ang tumingin dyan, hindi mamamatay. O, pag hindi ka tumingin doon sa brass serpent, natuklaw ka ng ahas, talagang dead ball ka. No? Tingnan ninyo yung Diyos kung paano siya magkaloob, mga kapatid. Tinitingnan ng Diyos yung obedience ng tao. No? Kung paano tayo susunod sa Diyos. Yun ang gusto ng Diyos kasi. Obedience is better than sacrifices. Kahit na mag-offer ka ng mag-offer, hindi naman kalooban ng Diyos yung offering mo. Nag-offer walang kaganda sa offering ni Cain. Di ba? Yung pinakamagagandang fruit of the ground ang ino-offer ni Cain. Hindi tinanggap ng Diyos. Yung matatabang baka at matatabang tupa, matatabang hayop, ang inihandog ni Saul. Hindi tinanggap ng Diyos. Bakit? Mayroon ng pangunahing utos ang Diyos kung anong dapat gawin. Patayin lahat. Sunugin. Ba't mo pa ihahandog? Pinapapatay na nga, pinasusunog na eh. Sinong nilabag mo? Yung sinabi ng Diyos. Anong ginawa niya? Pinrobok niya yung Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamasaklap na nangyari kay Saul, inalis siya sa pagkahari. Dahil sa hindi pagsunod na yon. Buti nga ngayon, hindi magkamali tayo, hindi inaalis yung eternal life sa atin eh. No? Magbalik loob ka kagad. Magsisi ka, huwag mo lang ulitin yung ginawa mong mali.
Ganun yung Diyos natin ngayon eh. Noon, tingnan ninyo, inalis sa pagkahari si Saul. Nung nagkamali si Eva, iniwan sila ng Diyos. Pero tingnan ninyo kung paano nagsasalita pa rin yung Diyos kay Cain. Kung gumawa ka ba naman ng mabuti, hindi ba mamarapatin? Hindi ko ba tatanggapin? Pero hindi alam. Hindi alam ni Cain. Ipinakita na nga yung example kay Abel. At tinuruan na sila ng Diyos, si Adan, kung anong dapat gawin, kung anong ihahandog. Pero bakit hindi niya alam? No? Suwail siya. Bakit? Tagabantay ba ako ng aking kapatid? Hindi mo sumagot ka sa Diyos. Saan yung kapatid? Hindi naman ako tagabantay ng aking kapatid eh. Arugante, no? Arugante siya. So, yung pagka-arugante, mga kapatid, no? Yung mga pangungusap na may pagka-arugante, pagkamataas, bilang isang Kristiyano, alisin natin. Wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Yung profession na ganito, ito. No? Walang profession sa Diyos. Walang mataas sa Diyos. Ang sabi nga niya, pare-pareho tayo, mamuhay tayo ng may humble heart. Walang mapagmataas. No? Dapat nga, tingnan mo pa yung kapatid mo na mas may uplift mo pa siya kaysa sa iyo. Yun ang gusto ng Diyos eh. No? Amen. Yun ang kaisipan ng isang maka-Diyos na tao. Hindi niya iniisip na lagi siyang may dominating spirit. No? Ganun nagalit yung Diyos sa Pergamos, no? Sa Pergamos Church, doon siya nagalit. Meron silang dominating spirit, mga kapatid. Kung di ako nagkakamali, doon nga yan, ano? O sa damaya, pag-aralan natin. Yung meron kayong mga question, pagkatapos nito, kung meron kayong mga question, pati doon sa exhortation, napakaganda. Dami pwedeng itanong doon. So itong Diyos na nangako, the God who promised to give the promised land, the same God who promised us a promised land which is in heaven, mga kapatid. Yung pinangakong ito, kaya nga sabi niya, bababa yung New Jerusalem. Yung Holy City, bababa. At ito yung tatakip. Ito yung magiging capstone, mga kapatid. Pero mo, hindi dito sa lupa. Kasi nung ginawa itong earth ng Diyos, let there be earth. So there was earth. Pero ito ngayon, sabi ng Panginoon, I will go to prepare a place for you. Saan siya pumunta? Sa langit. So doon niya ginagawa ito. Ibababa niya ngayon ito. Ipapatong niya dito sa earth na mukhang pyramid. Doon tayo titira. At merong nasasakupan sa ibaba. Ito yung pangako ng Diyos. Ngayon, sa journey nila, at journey natin ngayon, ang sabi ng Diyos, isusupply ko lahat ng kailangan ninyo. Whatsoever you will ask, sabi niya, in the Father, in my name, that I will do. Sabi niya. Mark 11:24, no? Ano man, sabi niya, ang inyong hilingin. Sabi niya, hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, at gagawin ko sa inyo. Sabi ng Panginoon. So, yung pangakong ito, dapat maganap ito. Mangyari ito. Tingnan ninyo, paano magaganap ang mga pangako ng Panginoon. May ipinangako ang Panginoon sa atin eh. No? Sa ating mga mananampalataya tingnan ninyo mga kapatid. Ang sabi niya, dito sa Mark 16, maraming beses na nating napag-aralan to. No? Sabi niya, sabi kanina sa Matthew 28, ituro ang inutos ng Panginoon. So, ituturo, sabi niya, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Sabi niya, Matthew 28:20. Ngayon,
Iniutos ng Panginoong Hesus yun. Ituro ninyo. Sabi niya, ituro ninyo. Sabi ng Panginoong Hesus ngayon, dito sa Mark 16, mula sa 15, sabi niya, and he said unto them, go ye into all the world, no? And preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. And this sign shall follow them that believe. Ito yung mga sign. Sabi niya, doon sa mananampalataya na dapat nagaganap ito ngayon sa atin. Sabi niya, in my name shall they cast out devils. Naranasan na natin to, di ba? They shall speak with new tongues. Ano yung new tongues na ito? Heavenly language? New tongue eh. Heavenly language. Paano ka nakapagpalayas ng demonyo? Sabihin mo nang sabihin yung salita ng Diyos, lalayas yung demonyo. Kasi tingnan niyo si Satanas. At iniwan siya ni Satanas. Sabi, Matthew chapter 4. Di ba? Ano yung sinasabi ni Jesus? Salita ng Diyos. Sabihin mo nang sabihin yung salita ng Diyos, lalo na, sabihin mo pa lamang sa tao na, kabayan, dapat maborn again tayo para makapunta tayo ng langit. Anong born again, born again? Lalayas na yung demonyo ngayon, ayaw na. Nakapagpalayas ka na ng demonyo, hindi mo man lang alam. Di ba? Ano yung nakakapagpalayas ng demonyo? Word of God. Yung si Satanas lumayas kay Jesus nung sinasabi, nasusulat, sabi ni Jesus Christ sa kanya. Nasusulat. Sabi ni Jesus Christ kay Satanas, umalis si Satanas. Di ba? Hindi na pala kailangan na, in Jesus Christ's name, get out. Hindi na kailangan. Sabihin mo lang, Brad, kailangan maborn again ka. Kailangan mabaptismo ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Lalayas na yan. Kasi, sabi ni Jesus Christ, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Lalayas yung demonyo dyan. Di ba? So, simple lang pala yung pagpapalayas ng demonyo. Simple lang. And these are a new tongue. Heavenly language, no? Tapos sabi niya, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. O mga kapatid, lay hands to the sick, and they shall recover. No? Huwag niyong sasadyaing uminom ng deadly thing, ano? Sabi ng Panginoon, hindi ka maano, kahit uminom ka ng lason, mamamatay ka. Huwag mong ipoprovoke. Just in case, accidentally, you drink something, you pray to God. Ikaw mismo, lay hands mo yung sarili mo. Sabi, lay hands to the sick. Ikaw yung may sakit, tapos nag-lay hands ka sa iba, yung sarili mo, hindi mo may lay hands. Unahin mo yung sarili mo na, para ano, no, para mag-manifest na sa iyo yung sinabi ng Panginoon. Lay hand to the sick. You lay your hands to your sick body. Para kumilos yung Diyos. No? So then, after the Lord hath spoken unto them, sabi niya, He was received up into heaven and sat on the right hand of God. He was received up in heaven. Hindi yung na-quote away. No? Hindi na-quote away. Receive up in heaven. Quote up in the air. Hindi quote away. No? Falling away yung mga yan eh. No? Hindi quote away. Falling away from the truth. No? Ito yung maganda. Sabi niya, and they went forth and preached everywhere. Nag-preach sila, nag-share sila. Tapos, the Lord, itong maganda, the Lord working with them and continuing the word with signs following them. Amen. So, yung kasamang gumagawa ay ang Panginoon. At nako-confirm ngayon by the word. Yung word na yun, totoo yung sinabi ng Panginoong Hesus.
Sumusunod yung mga sign sa kanila. Ito ay dapat na nagaganap sa church para sa ating ikalalago at ikatitibay upang makita natin na tinutupad ng Diyos yung sinabi niya. I will be with you until the end of the world. Eh ngayon, until the end of the world, walang katapusan ito, mga kapatid. No? Hanggang sa eternity na ito. So God's word will defeat Satan. Ang salita ng Diyos will defeat Satan. Gawa ni Satan yung mga sakit na yan eh. Anywhere, kahit saan, any place, anytime, kahit saan, kahit anong oras, kahit pagmulat pa lang ng mata mo, anytime, kahit nakahiga ka. Pag sinabi, pagka yung Diyos ang inuna mo, talo si Satan. Mga kapatid, huwag niyong bibigyan ng daan si Satan. Pag binigyan niyo ng daan si Satan, sabi ko nga kanina nung nakatayo doon na nagpe-pray, Panginoon, fill all this space in this church. I-fill mo ang lahat ng isip namin ng iyong presensya. Huwag mong bibigyan ng space si Satanas kahit konti dito sa loob ng church. Sabi ko, huwag mong pababayaan ang church na ito. Kakaunti na lang nga yung mananampalataya sa iyo. Huwag mong pababayaan ng sino man sa amin. Sabi ko, kung ano man ang mga pangangailangan ng bawat isa, ibigay mo sa iyong, kung ano yung kalooban mo. Kung kalooban mong ipagkaloob sa bawat isa, kagalingan, financial, material, kahit na ano, kahit promotion, kung kayang ibigay ng Diyos ito. Lahat. Para sa ikalalago natin, para ang paglilingkod natin sa Diyos. Kayang-kaya mo nang ibigin yung Diyos noon na wala kang problema, mga kailangan mo, binibigay ng Diyos. Kayang-kaya mong mahalin ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Kaya mong ibigay sa Diyos pagka tinutupad ng Diyos na yung mga pangako niya sa atin. Kaya lang, mayroong kondisyon. Meron tayong dapat na kailangan tumuwid din tayo doon sa gusto ng Diyos. Kailangan alam natin kung ano yung gusto ng Diyos. Ganun mga kapatid ang Diyos na pinaglilingkuran natin ito. So kayang-kaya talunin ng salita ng Diyos si Satan. Anywhere, any place, anytime, kahit ano. So kahit na nung si Jesus Christ, tinalo niya ngayon. Na-overcome niya si Satan. Talo siya. No? Iniwan siya ni Satan. So ganun ang gawin natin para iwanan tayo ni Satan. Tingnan nyo, kahit na na-meet niya, nasa kanya lahat ng power, sabi niya, na-meet niya si Satan, he never used those powers. Hindi niya ginamit yung power na, paano niya, ginamit niya yung power na ito dun sa 2,000 demons, no? Dun sa Gadarene. Dun sa babaeng inaagasan. Doon sa, nung nakahiga siya, natutulog siya dun sa bangka at may alon at may unos. Doon niya ginamit. Ano? Pumayapa ka. Hangin. Pumayapa ka. Anong nagtataka yung mga alaga niya? Anong klaseng tao? Pati yung hangin, pati yung unos napapatigil niya. Bakit? All power in heaven nga and on earth nasa kanya. Yung unos namin hindi mapapatigil. No? Ano sa kanya yan? Kaya niyang patigilin ng mga bahabahang ito. Pero hindi niya magawa kasi para matupad ang mga tanda ng pagbabalik niya. Dahil kung patitigilin ang mga ito, walang magiging tanda. No? Ang labanan ng mga bansa, hindi niya patitigilin to. Mawawala yung tanda, hindi matutupad yung mga sign. No? Have you noticed Revelation 4? Sabi, Revelation 10:7, Malakay 4, sabi niya, at saka yung Luke 17, Luke 1:17. Di ba natin nakikita yung mga ito? Revelation 10:7? Di ba natin nakikita yung mga, pag nakita natin yung mga spiritual sign, no mga kapatid? He had the power, no? Nung time na yon. Pero anong ginawa niya kay Satan? He can rebuke, he can destroy Satan
on that spot, no? Kaya niya, pero hindi niya ginamit ang mga ito. What he did? Tingnan niyo kung anong ginawa ni Jesus Christ. He always referred, no? Referred to, hindi siya nag-refer sa anumang may kapangyarihan o, no? Doon sa sinasabi ni Satanas. He had the power right then to rebuke Satan and send him away. Kaya niya. Kaya niyang puksain si Satanas. Pero hindi niya ginawa. Tingnan ninyo. What he did, he never referred to any of his power. Sabi niya, Satan said, if thou be the Son of God, Satan made a question mark across the Word of God. Pinakikita niya ito kay Jesus Christ. Sabi niya, if thou be the Son of God, command this stone, sabi niya, be made bread. Tapos pagsagot ni Jesus Christ, it is written, Son, it is written, in the Father's word, man shall not live by bread alone. Saan niya nire-refer? Sa word of the Father. Sa salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Sabi niya. Doon niya inire-refer ngayon. Sa word na sinabi ng Father. Then Satan took him up on a mountain, showed all the kingdoms of the world, and said, I will give to you all, if you will bow down and worship me. Tingnan ninyo si Satanas, ano? Talagang, tingnan ninyo kung paano niya binabribe si Jesus Christ. Kaya yung mga nagbabribe na yan, mga kampo ni Satanas yan. No? Walang project. Merong ubos yung mga pork barrel. No? Wala namang project. Dami yung mga project. Pagkatapos nakolekta yung mga pera. Billions. Kanino pera yon? Pera ng bayan. Mga kapatid, pera ng taxpayer yon. Sinong kinulimbat nila ng kinulimbat? Tingnan kung gaano kasasama yung mga tao yan. Mga walang budhi. Daming naghihirap na tao. Pagkatapos, nanakawin nila yung mga... Dapat talaga yung mga yan, matapos na yung... Ayaw namang alisin. Bakit? Hindi ako rin wala na pagka inalis ko, sabi siguro. No? Tingnan ninyo kung gano'ng kasasama. No? Kaya nilang sikmurain yung mga... Pag walang hiya talaga yung tao, kahit nagaling sa nakaw. No? Kaya, tingnan ninyo, yung political dynasty dun sa atin. Paano? Magnanakaw yung tatay, politiko, senador na, congressman. Siyempre, yung tatay, pinakain ng ninakaw. So, yung anak ngayon, magiging politiko. Magnanakaw din yung anak. Kasi, ninakaw yung pinakain No? O lahat ng generation ngayon, walang lilito. Puro magnanakaw. Kasi, ninakaw yung pinakain. Pero yung may konsyensya, naku, hindi mo makain-kain yung ninakaw pala ito. No? Hindi mo malunok-lunok. Pero sila kayang-kaya nila. Bakit? Puro magnanakaw So mga kapatid, ganun ang mga pangyayari. Then Satan took him, doon sa pinakita yung mga kingdom. Sabi ni Jesus Christ, it is written. It is written. It is written. Walang magawa si Satan. Ibinabalik niyang lagi sa salita ng Diyos. Pagka tinutokso tayo ng Diyos, tinutokso tayo ni Satanas, sa isip pa lang, Satanas, nakasulat hindi dapat mangalunya. Satanas, hindi dapat magnakaw. Nakasulat, Satanas, lumayas ka. Yun ang gagawin ni Satanas. Sabi niya, resist, resist, resist. Resist the devil and the devil will flee. Huwag mong i-entertain yung, minsan lang naman to Yung minsan na yan, napahamak na. So, he is always referring to the word of his Father. Si Jesus,
Nire-refer niya lagi sa word ng Father. Kasi word ng Father ito eh. He's the word made flesh. Oh, siya. Kaya nga, nire-refer niya doon eh. Nakasulat, sabi niya. Yung salita na nagkatawang tao, hindi kilala ni Satan. Sabi naman ng iba, kilala na daw ni Satan si Jesus Christ doon. Nagtanong na nga ng 3 beses na kung ikaw yung anak ng Diyos. Ha? Humahanap nga siya ng ebidensya na siya yung anak ng Diyos eh. Hindi nagpapakita ng ebidensya si Jesus Christ na siya yung anak niya. Ang ipinapakita ni Jesus Christ, nakasulat. Nakasulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay yung tao. Nakasulat na sumamba ka sa Diyos. Binabalik niya si Satanas sa salita. No? Hindi ngayon malaman ni Satanas kung siya nga yung anak ng Diyos. Anong ginawa niya? Iniwan niya. Di ba? Iniwan niya. Samantalang sa Genesis pa lang, ang purpose ni Satanas, puksain si Jesus Christ, yung anak ng Diyos eh. Pero doon sa time na ito, hindi niya makilala na siya. Bakit? Hindi pinabayaan ni Jesus Christ na makilala siya. Hindi siya nagpasikat. Sa atin naman eh, konting ano lang eh, magpapasikat na kagad tayo eh. Kung may power tayo, no? Papasikat ka na kagad. Parang ikaw na yung pinakamagaling. Alam niyo mga kapatid, kapag tinanggap natin yung nagkulang tayong unang tawag sa Diyos, alam niyo itong nangyari sa akin? Papatotoo lang. Kung konti pa, no, mga kapatid. Tingnan niyo, simpleng-simple lang. Meron kaming ina-assemble na yung pinaka-puso ng makina na humihigop ng hangin. Nagpalit kami ng lock ring noon. Alam niyo mga kapatid, yung inisip ko kagad kasi, yung technique na ginagawa ko, hindi pa ako nag-pray. Yun ang inisip ko, yung technique, para madaling may kabit. Sa halip na mag-pray muna ako, yung iniisip ko, yung technique na kung paano ko ginawa yung mga dati kong ginagawa na madali. Alam niyo mga kapatid, mula sa alas 9 hanggang alas 12:15, ilang beses namin pinagtanggal-tanggal at saka pinagbalik-balik, hindi namin may kabit. Hanggang sa nagkapagod-pagod kami, 3 na nagkakabit. Nagkasugat-sugat ako. Hindi namin naikabit. Let us stop, sabi ko. Let's do it again tomorrow. Wala, hindi talaga may kabit. So we will pray, ha? Yung Muslim, yung Katoliko, na sabi ko, we will all pray, ha? Para bukas may kabit nating madali ito. Kasi nakalimutan kong nag-pray. Hindi namin talaga naikabit, ha, kapatid. Nasayang yung kalahating araw na yun. Tapos kahapon, madaling gabi, pagdating ko pa lang, nagdadasal na ako. Habang nasa daan pa lang na pauwi, nagdadasal na ako na gabayan ng Diyos yung mga daliri namin sa paglalagay. Kasi napakahirap talaga. Hanggang sa madaling araw, nagising ako, nagdadasal ako. Na tulungan mo kami, Panginoon, di namin kaya. Talagang aminin mo na hindi mo kaya. So, nung ilagay na namin, mga kapatid, purihin ng Panginoon, mga 10 minutes lang siguro. Talagang kung wala ang Diyos sa'yo. Sabi ko, wala kang magagawa kung hiwalay ka sa Diyos. Pagkalagay namin, paghatak mo ng pak, sabi, pumasok. Oh, praise God! Sabi, salamat sa Panginoon. Thank you, Lord! Sabi, may Muslim at saka Katoliko yung mga tingin lang sila. Tapos, hindi ko sinabing nag-pray ako. Sabi nung Katoliko, tinanong niya yung Muslim, Imad, did you pray last night? No, sabi niya, no. Me also, I did not pray. Sabi nung Katoliko, but I prayed last night. Oh, see, Mr. Fernando, sir, you prayed last night, so that's why we put it right away. Praise God. Yung bread talagang mahirap. Sabi ko, we cannot live it like this because this will fly. And this is turning 10,600 turn per minute. Sabi ko, biro mo, ang iikot niyan, 10,600 na iikot sa 1 minuto lang. Sabi ko, rotating part ito. Pagka natanggal ito, naku, nagkalas-kalas. Naku, crash ang isang eroplano. Sabi ko, 44 million ang
Ang isang eroplano. Yung makina pa, eroplano pa lang yun. Ako, almost 100 million, sabi ko. Paano tayo sa investigasyon pagka ganito? So, praise God, sabi ko, salamat sa Diyos. So, mga kapatid, unahin natin lagi yung Diyos. Simpleng pagkakamali ko lang yun, ha? Simpleng pagkakamali na hindi muna ako nagdasal. Alam nyo naman, lagi ako nagdadasal, pero pinakita ng Diyos sa akin na pagka inuna mo yung sarili mo. Inuna ko yung technique na, sabi ko yung technique na yun, sabi ko, sandali lang yan. Sabi ko, biro mo natapos yung araw, hindi namin nailagay. Diyos ko, sabi ko, patawarin mo po ako. Nagkulang ako, nauna yung dunong ko kaysa doon sa patnubay mo. Pero nung kumilos yung Diyos, dali lang. Tapos kagad. Nabuo na namin. Hanggang sabi ko, pwede nang ikabit sa loob ng makina, sabi ko. Pwede na nating install yan, sabi ko. So praise God, unahin natin lagi ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. So ganun ang Diyos nating sinasamba at yung Diyos ni na Moises noon. Lagi tayong mag-refer sa salita ng Diyos. Lagi natin unahin, mga kapatid. Tingnan ninyo kung paano umalis si Satan. Jesus Christ hit the target. Na-hit niya yung target niya, ang hawak niya ay salita ng Diyos. Kapag hawak natin ang salita ng Diyos, powerless si Satan. Hindi siya makakakilos sa atin. Magiging powerless siya. If you pray something, o kaya yung kung may sakit, sabi ng Biblia, manalangin kayo ng walang pagdududa, mga kapatid. Alisin yung duda, kundi ibigay natin sa Diyos. Lagi nating iangkor ang ating pananampalataya, ang ating sarili. Dapat pinatunayan ng Diyos na sa pananampalatayang ito at paglilingkod natin ito, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, I will be with thee, sabi niya kay Moses. I will be with thee, sabi niya kay Joshua. At sabi niya sa atin, hindi ko kayo iiwan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sabi niya, I am with you always, even unto the end of the world. Hindi ba napakasarap na ang kasama mo sa buhay mo ay ang Diyos? No? Kung makalangit tayo, napakasarap na ang kasama mo ang Diyos. Ang puso ko ay masaya pagkasama ko kayo. Kaya nung kinakanta natin yun, sir, sabi ko, ang sarap ng kantang ito. Ang puso mo masaya kapag ang kasama mo, ka-espiritu mo. No? Kaya nung kinakanta natin, hindi mapigilan ang pagluha at nung ikantahin natin yung I feel the pull, talagang mga kapatid, aywan ko lang, hindi siguro pare-pareho ang ating mga pakiramdam, ano? Pero sa pakiramdam ko talagang nung inaawit natin yun, at tumutuloy yung luha ko na hindi ko maintindihan ang pakiramdam na yon, no? Siguro sa akin lang yung pakiramdam na yon, maaaring ewan ko kung ganun yung naramdaman ninyo, pero ako kasi ninanamnam ko yung mga mensahe ng mga awitin, no? Kaya sabi ko nga, pagka ang awitin ay naapektuhan ako kasi sa mga awit pa lang ninanamnam ko na sa puso ko yung mga mensahe nito. Pero sinasabi ng awit na I feel the pull, talagang ang sarap na. So praise God. Kung meron kayong mga tanong, ganun lang kasimple ang binigay ng Diyos sa atin. Kung meron kayong mga tanong, magtanong kayo mamaya. May sharing pagkatapos ng lunch natin. Ugali ko kasi yun na talagang yung Biyernes tsaka yung Webes, talagang idinededicate ko sa Panginoon na hindi ako magpapahinga, kundi maghihintay ako kung sino man ang binibigyan ng Diyos ng kauhawan pagdating sa salita ng Diyos. Binibigay ko talaga sa Diyos yung Webes ng gabi tsaka yung Biyernes, mga kapatid, para sa pagbabahagi ng salita niya.
no? Sino man nang gustong magtanong, gustong makipag-sharing, malaya tayo pagkatapos ng lunch. So praise God, magsitayo tayo mga kapatid. Si Brother Elmer ang magko-closing prayer. Samahan niyo ako sa pagpapasalamat sa Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat sa iyong presensya, O Ama, sa pagtuturo mo po sa amin. Ama, kung ako man po ay nakapangusap at merong nasaktang damdamin, O Ama, himaymayin mo man ang puso ko. Alam mo, walang hinahangad kundi isa, ang maligtas ang bawat isa. Walang maiwan isa man sa amin, O Ama. At kung meron pa kaming pride, meron kaming pagmamataas sa puso, palitan mo ito, O Ama, ng pagpapakumbaba upang kami ay makapaglingkod sa iyo, O Ama, na kalugod-lugod sa iyong harapan. Inialay ko sa iyo ang buong church na ito, O Ama. Ikinukumit ko po ang kanilang mga kaluluwa at espiritu sa iyo. Huwag mong iiwan, huwag mong pababayaan ang sino man. Bigyan mo kami ng pagkatakot sa kapahamakan na nalalapit sa sanlibutan na ito. At bago dumating yun, O Ama, ang bawat isa ay kunin mo. Kunin mo kaming lahat. Dalhin mo kami sa piling mo sa kalangitan. O Ama, maging ang mga mahal namin sa buhay, nawa ay magkaroon ka ng habag sa kanila. Sila man ay aming makasama sa paglilingkod sa iyo, O Panginoong Diyos. Tunay na napakahirap unawain ang iyong mga banal na salita. Subalit kung tatanggapin lang ng bawat isa ang Espiritu Santo na siyang magtuturo ng mga bagay na makalangit, O Ama, wala pong imposible sa iyo, O Panginoong Diyos. At sino man ang may kakulangan sa kaunawaan at karunungan, humihingi kami sa iyo, Ama, ng karunungan at kaunawaan upang magkasama-sama kaming magkakapatid sa pag-aaralan. Sabi mo nga, huwag namin kalilimutan ang pagdalo sa gawain at kami mag-aralan sa bawat isa upang malaman namin ang iyong dakilang layunin. At ganoon din po, Panginoong Diyos, sabi mo, lalo na kung namamalas namin na malapit na ang araw ng iyong pagbabalik, bigyan mo kami ng sipag sa gawain mo, O Panginoong Diyos. Thank you, Lord God, sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod. Lagi ko pong isinasubmit sa iyo ang aking sarili. Wala akong karunungan, wala akong kaalaman, O Panginoong Diyos. Pero kung gagamitin mo ako, katulad ng paggamit mo kay Moises, utal man si Moises, ginamit mo siya. Wala pong imposible sa iyo, O Ama. Tulungan mo kaming laging malinis ang aming mga puso, ang aming mga buhay, upang lagi kaming kalugod-lugod na naglilingkod sa iyo, Ama. Thank you po, Ama, sa lahat ng mga pagpapala mo sa araw na ito na mga spiritual food. At sino man po ang mamaya sa sharing, ikaw po ang magkalob sa amin ng mga karunungan at kapahayagan sa sharing, O Ama. Sa iyo po lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan. O Ama, ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you, brothers and sisters.